Blessed morning, everyone. Morning! Good morning, Patamina. Good morning! Good morning! Praise God, hallelujah. At nandito na naman po tayo sa ating bahay panambahan at tayo ay magpapasalamat sa Panginoon. Tayo ay malakas sa isang linggo. Amen po ba? Amen, amen. Amen. So, good morning din po sa ating FB Live. Maraming salamat po sa pag-join sa amin, sa aming Saturday service. Thank you po. And then, kung kayo ay handa na sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Amen. Praise God. Hallelujah. Pakisabi nga sa katabi mo, you are blessed today. You are blessed today. Blessed kayo today dahil sinunan niyo ang Panginoon. Amen. Diba? Sabi ka ng Panginoon, unahin ang kanyang kaharian. Amen po ba? So ngayon, babasahin ko po ang mga tatayo dito sa harapan. Ang yung lingkod po, si Sis Mary Ann Filaro. Ang call to worship, pangungunahan po yan ng ating Pastor Ronald De Jesus. Ang opening prayer po ay si Sis Eva Barbiran. Ang scripture reading po ay si Jolens Padua. And then at magdadala po ng ating salita ng Diyos. Welcome back po, Pastor Del Kabayan. Ay po ay, and then ang ating exhortation ay si Sis Au. Handa ko ba ang lahat? Amen! Hallelujah! Ay po ay Sige po, tayo po ay tumayo. Good morning po sa lahat. Good morning po! Sa lahat wala na kong makakatigan po. Good morning din po sa inyo. Hallelujah. Hindi ko ay araw na muli po tayo po ay magbulis mamba sa tuwa ng Diyos. Amen. Kaya gusto natin mong pinag-lingkuran sa may Diyos sa tapat. Mabuti po sa ating mga buhay. Amen. Kaya natin natin pong pinagdaanan sa sitwasyon natin po. Narito po tayo nakatayo. At tayo po ay sumamba at magbulis sa Kanya. Sabi po ng kanyang mga salita, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Kaya po sa magalito po, ating pong gagawin tayo po ay umabi po ng pasasalamat po sa ating Panginoon. Hallelujah! Glory! Hallelujah! Oh, Holy Spirit, Lord, we acknowledge your presence of God, Lord. Niwala po kami, Panginoon Diyos, Lord. Hindi mong presensya, Panginoon Diyos, Lord. Narito po sa aming kalagitnaan, Panginoon Diyos, Lord. Kayo po yung aming pong tinataas, Panginoon Diyos, niwalahati, Panginoon Diyos, Lord. Nagpapasalamat po sa inyo, Panginoon, at kayo po yung Diyos na mabuti, Panginoon, matapat sa aming pong mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong buong linggo na inyong pong pagsama, pag-iingat po sa amin. Hallelujah! Let's sing this song. I come before you today. Hallelujah. Thank you, Lord. I come
maraming salamat, O Diyos, sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, na dinako mo, O Diyos, ang aming panyapak dito sa inyo. Bakit pa naman, O God? Lord, maraming salamat sa pag-iingat, O Diyos, na isang linggo sa aming buhay. Maging sa pamilya na namin sa Pilipinas, maraming salamat sa patuloy mong pag-iingat sa kanila, Lord God. Lord, itinataas ko, O Diyos, ang Saturday service na ito, Panginoon, sa iyo, Lord God. Maghari ka, O Diyos, sa bawat isa na naririto, Panginoon. Lord, buksan mo ang mga puso at isipan nila, Panginoon, upang ang iyong mga salita ay mapakinggan nila. Ito ay maitanim sa kanilang puso, O Diyos. Ito ay mamunga sa kanilang mga buhay, O Lord, maraming salamat po sa amin, Panginoon. Sabi ko, Diyos, na hindi mo pinapabayaan, Lord God. Lord, ininadalangin ko, O Diyos, ang magdadala ng iyong salita, Panginoon. Lord, bigyan mo siya, Panginoon, ng knowledge na pumulala sa laman sa iyo, O Lord God. Ito ay mapapakinggan namin, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo lang, O Diyos, ang kataas-taasang papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan mo lamang, Jesus, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Our scripture reading for today is from the book of David, from Psalm 34, verses 1 to 3. I will bless Yahweh at all times. His praise will always be in my mouth. My soul shall boast in Yahweh, and the humble shall hear of it and be glad. O magnify Yahweh with me. Let us exalt his name together. Praise the Lord for his reading his words. Hallelujah. Amen. Are you ready to worship the Lord? Lord, hallelujah. Sabi niyo sa Lord, hindi lipas ang langit at ang lupa. Ngunit ang aking mga salita ay natiliwag pa kailanman. Hallelujah. Masahan sa lahat ng Diyos ko na kung pinagliliguran, siya po'y tapat po sa kanilang mga sinasabi. Kaya po sa umaga ito po rin po natin yung Diyos sa kanilang kakapakan. Hallelujah. Kaya po natin ang malakas at lapak ng Diyos.
ikaw na sasampahin ko. Ikaw na isa pa kailangan ko. Ikaw na, ikaw na, ikaw na. Purihin Panginoon.
Diyos sa aming mga awitin.
May oras, pagkakataon na tayo lumari sa worship. Ay, worship ko sa ating Panginoon. Worship. Oh, our Father. Spirit, touch you, Jesus. Spirit, touch you. Narito po kami ngayon sa iyo ng pag-umagisip na Jesus. Wala po kayo pinalisyon, wala po kayo magagawa kayo. Wala po kayo kayong lisyon, hindi po kami nakakatayo, wala po kami sa sa inyo pong habag at inyo pong biyaya kayong Diyos ko. Kami po nagkaroon po ng kaligtasan. Kami po kayong Diyos Lord ay nakakalapit sa inyo. Lord, bless your people. Bless your people. Aming Ama sa inyo namin, binabalik ko ng harap ko niya. Pasasalamat ko sa mga ganito kayong Diyos Lord, sa aming pong pakikinig po mga salita ko yun. Open our hearts and mind. Tuloy sa iyo. Unahan niyo po yung lingkod ko yun. Lord of Bibles. Sa iyo po namin binabalik. Pasasalamat ko po yan. Sa tayong pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Yes, hallelujah. Praise God. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen? Amen. Ito ang oras natin pagpuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So, tuloy-tuloy po tayo. So, meron po ba tayong, meron po tayong, yes, thank you Lord, praise God. Meron na naman po tayong kapatid na inibitahan na po dito sa harapan para magpakilala at kung taga saan dito sa Hong Kong at kung saan sa Pilipinas. Hello po. Ako si Angelica Gamnan sa Mount po ako. And pwede mo bang tawagin Angie? Angie. Hi, Angie. Welcome to our live. Angelica lang po pala. Angela. I-invite po ako ni Marie Lorenzo. Hawak po ako. And I'm from San Maria ng Isabela po. Dito ko naman muna si tinatawagan ko po si Pastor Rodet para mag-pray. Sige, atikas kami ang Kristo. Dakilang Diyos, salamat po sa kapatid na kasama namin ngayon, Panginoon. Nagpupuri at sumasamba sa iyo. Patuloy mong malayan ang kanyang buhay at sa araw na ito, Panginoon, kasama niya siya na may maging pagpapala sa buhay nito. At patuloy mo siyang ingatan, Panginoon. Patuloy mong gabayan. Ano naman ang kanyang desire ng puso niya, ay
ay pagkaloob ng Panginoon ng mga pangarap niya sa buhay, sa pamilya niya. Ikaw, Panginoon, ang tungkol. At aming dalangin na lagi namin siya makasama o Diyos sa panambahan, Panginoon. At ikaw laging mauna niya sa kanyang buhay. Salamat. Maraming pangalan ng Jesus. Amen. Amen. I-welcome naman sila mga kapatid. Welcome you in a life Christian church. We welcome you in a life Christian Yes, hallelujah. Tuloy-tuloy. May konti po akong announcement. So, Sunday 1 po ay May 25, meron po tayong prayer and fasting. June 19, evangelism. July 1, ito praise God, Saturday, group anniversary. September 27, family day o pre-day natin yon. So, October 1, yon praise God. Yung long anniversary. October 19, prayer and fasting and part 2 evangelism. So, ayan, tuwing impilay po natin ay Saturday and Sunday. Devotion natin ay tuwing Thursday, 8:30 p.m. So, handa na po ba ang lahat? Amen. Amen. Handa na natin ang ating mga puso, isipan. Tayo ay, ito na ang ating kakain na tayo ng salita ng Diyos. Amen. Sino mo nga na kumain ng salita ng Diyos? Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Hindi na natin patatagalin ito. Tatawagin ko na po ang aming nagbabalik. Alalor ni Fernandez. Si Senior Pastor. Then, Kaya mo, Senior Pastor. Senior naman talaga. Salamat taas sa ibayan. Tama ka naman, Miriam. Tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon na nandito tayo para puri sumamba sa ating Diyos. At ako rin ay nagpapasalamat sa Panginoon. Dumating po ako ng Monday galing ng Pilipinas. Halos isang buwan po ako doon sa Pilipinas. Ay, isang buwan talaga, no? Isang buwan. Yung ating pong gawain bago po mag-share, gusto ko lang mag-photo sa inyo na napakaganda na ginawa ng Diyos sa ating ministeryo. Ako po ay na sobrang saya kasi yung ating pong gawain sa Caloocan ay naibalik po yung pong kasi dati ay na lupo kasi sa Bloomingtreet yun. Ngayon ay gusto natin na mabalik sa Caloocan mismo kasi Caloocan ho nagsimula kasi noong pandemic nag-transfer po yung gawain natin. Tapos ay nakailang taon din ngayon gusto natin ibalik kasi Caloocan naman siya nagsimula. Pero dito yung gawain sa Bloomingtreet. Actually ho, sa linggo, bukas, yun po yung kanilang 7th year anniversary ng Bloomingtreet Alabing Christ. So, hindi na ho ako nakamaghintay kasi nga sunod-sunod nga po yung ating gawain. So, opening po nung last Sunday
ng April doon po sa ating Caloocan Mother Church. And then, grand opening naman ng ating pong pagsanghan, Alive in Christ, pagsanghan ng Laguna. Tapos ay second anniversary naman ng ating Alive in Christ, Antipolo, Calawis, Antipolo. Tapos, nung third Sunday ay second anniversary ng ating pong Alive in Christ Baguio. So, yan po. Kaya, sunod-sunod yung ating pong gawain. Then, pagka 18 ay 17 po yung Baguio. And then, bumaba na ho. Kaya pagka May, marami po tayong, marami tayong anniversary. Kaya, sunod-sunod din. No, hindi na ko kasi yung ticket ko ay nakalagay 18. Sabi ko, hindi na po pwede sa linggo. Hindi po ang anniversary po ng Lumindi. 7-year anniversary po nila. Kaya, nagpasalamat tayo sa Panginoon sa ating pong mga gawain at lalo pang dumadami po yung ministeryo ng Panginoon. Habang dumadami ang kanyang gawain, tayo naman ay sobrang busy na. Kaya pasensya na kayo na ngayon ko lang kayo uli na madalaw dito pang Sabado. At pagka nandito na ako sa Hong Kong ay babawi po ako, mga kapatid. So mayroon po akong hinandang mensahe na matakbuhan po sa Romans chapter 12 verse 1. Kung may Bible kayo ay makibukas kayo sa akin sa Romans chapter 12 verse 1. Isang talata lang po yan. Dahil isang talata lang ay babasahin natin sa wikang Tagalog, pagkatapos po sa English. Ito sa English ay para mga babaw ay NIV po translation yung akin pong ginamit dito. So, basahin natin. Kaya nga mga kapatid, isinasama ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. Banal na kasiyasiya sa Diyos na sa ninyong makatuwirang paglilingkod. So, sa English po, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Patuloy na pagpalain ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang banal na salita. Manalangin muna tayo. Amang banal na makapagsalahat, kami ay lumalapit sa ibang na trono. Salamat o Diyos sapagkat binigyan mo kami ng pagkataon upang ikaw ay puri, masamba. At higit sa lahat o Diyos ay makapag-aral ng iyong mga banal na salita. Hayaan po ninyo ngayong maga o Diyos na ikaw ang mataas, ang salita mo mataas, ang kalagitnaan. At hayaan mo rin o Diyos na buksan ang aming mga isiyo at puso na sa gayon ay aming maunawaan ang iyong mga salita. Salamat banal na Espiritu na hindi nagsasawa na magministeryo at magturo sa akin. Yes. Ito ang isang dalangin na may pasalamat sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. So, dito po sa ang pamagat po natin ibabahagi sa inyo ay yan, offer a living sacrifice to God continually. So kung mayroon tayong dapat na i-offer sa Diyos, hindi lang yung ating mga ibinibigay paglinggo, kundi kung mayroon tayong ibibigay sa Diyos ay walang iba po yung ating pong mga sarili. Kaya dito po sa ating talata ay binanggit dito ni Pablo na ibigay natin na handog na buhay yung ating pong katawan banal kasi siya sa Diyos na siyang ating makatuwirang pagsamba o paglilingkod sa Panginoon. Now, Paul's admonition to the Roman believers was to sacrifice themselves to God. Ito kasi sulat niya sa mga taga-Roma. Kasi ang mga Romano, iba-iba po ang kanilang mga sinasamba na Diyos nung araw sa panahon niya. Kaya ito yung kanyang pakikiusap sa mga Kristiyano na huwag silang gayahin. Na dapat ang inyong gagawin ay yung mga sarili nyo dalhin nyo sa Panginoon. Not just as a sacrifice on the altar. As the Mosaic law required the sacrifice of animals. Noong araw, yung mga hayop ang dinadala doon sa templo para ihandog. But as a living sacrifice, yun po yung living sacrifice ito, itong tayo. No? Pero noong araw, mga hayop. Now, under the Old Covenant, God accepted the sacrifices of animals.
Yung tinatanggap ng Diyos yun, kasi nga, yun ang kanilang paraan para mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Kasi hindi pa namatay si Kristo doon sa krus. Hindi pa inalay yung kanyang buhay. Kaya, ito po ang sinabi rito ni Pablo. Ngayon, inalay na ni Kristo ang kanyang buhay, kabaligtaran na yung sinabi ni Pablo. But these were just a foreshadowing of the sacrifices of the Lamb of God, Jesus Christ. Nung araw ay parang isang anino lang yon. Hindi talaga yun. Pero nung si Kristo ay dumating, ay nagba. So as believers in Christ, nung tayo naman Kristiyano, we must offer or present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is our reasonable service. Yung word naman itong reasonable service, ito po ay sa King James Version. Ang ibig sabihin, makatuwirang paglilingkod o katuwirang serbisyo. Yun po sa ibang translation. Mas pareho lang naman yan. Connected lang lahat yon yung mga translation. Magkaiba lang yung pagkasalin, pero ang kahulugan ay halos pareho lang sila. Kaya dito ay ating makikita na ang pagsamba natin sa Panginoong Diyos ay hindi na yung magdala ka ng handog na hayop. Pagka tayo ay pumunta ngayon sa sambahan o sa isang pagpupulong o worship service, ang ating dinadala ngayon ay atin ng mga sarili. Sabihin natin, sarili. Sarili. So yung atin ng mga sarili, yung ating dinadala sa pagsamba sa Panginoon. Kaya lagi natin tandaan, hindi basta-basta yung ating pagsamba sa Diyos. Sa pagpunta natin simbahan, special yun. Amen. Hindi basta-basta ang kinakatakbo mo roon. Ang kinakatakbo natin dito sa ating pagsamba ay ang ating Diyos na buhay. Amen. Kaya ang tanong ay ganito. So, yan po yung introduction ko kanina. Now, ang tanong, what are the living sacrifice that we continually offer to our God? Ano yung ngayon, yung sakripisyo natin ngayon na sa Diyos, na ito'y hindi dapat papatid. Dapat ito'y magpapatuloy. Hindi lang sa araw ng Sabado, araw ng Linggo, kundi araw-araw sa ating buhay ay ating dalhin ang ating mga sarili o ipresenta o ialay sa Diyos o ihandog sa Diyos yung ating mga sarili sa Kanya. Dapat araw-araw o nagpapatuloy. Now, number one, ano yung ating ihandog sa Kanya continually? Let us offer our bodies to God because our bodies are the temple of the Holy Spirit. So, yung ating ngayong pagpunta sa sambahan, yung katawan mo na ang iyong dinadala sa Panginoon. At ang sabi rito ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili. Tayo, ang pag-aari na sa ating katawan ngayon, hindi na ikaw, kundi ang Panginoon na. Amen. Ikaw na kasi ngayon yung templo. Naglalakad ka dyan sa labas, namamasyal ka dyan sa Hong Park, o kaya dyan sa saan pa banda ka namamasyal? O sa Dapit, o saan man, napupunta ka, o naglalakad sa India, naglalakad ka. Ikaw na yung templo, pag Kristiyano ka, templo ka ng Diyos. Anytime, pag ikaw ay bumaba sa sasakyan, pwede kang huminto at pwede kang manalangin sapagkat ikaw na yung templo. Kasi ang bahay ng Diyos, yung templo ng araw, bahay dalaninan, bahay ng paghahandog. Doon dinadala yung mga handog nila sa Diyos. Ngayon, ikaw na kasi yung templo, tirahan ng banal na Espiritu na tinanggap natin sa Diyos. Kaya pag pumunta tayo sa sampatan na natin mga kapatid, pag pumunta tayo sa church, ay inaalay mo, dapat ialay mo yung sarili mo sa Diyos. Dapat natin maintindihan yun. Kasi pag hindi natin maintindihan, parang ritual na lang at parang religious na lang yung dating. Ano kaibahan mo sa mga parisyo at sikliba ng araw? Ano kaibahan mo sa mga taong religyoso? Pumunta ng simbahan para pagsamba at sabi na mabawasan ang kailang kasalanan. Nadadagdagan pa nga eh. Kasi hindi naman talaga sila nagpupuri sa Diyos. Ang tunay na mga Kristiyano nagpupuri sa Diyos kasi naunawaan nila na ikaw
ay templo, no? Naunawaan nila na ikaw ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos. At ikaw ang Diyos na ang may-ari sa'yo. Sa verse 20, nanda natin, sabi rito, sapagkat kayo binili sa isang halaga. Ano yung halaga na yun? Yung dugo ni Kristo. Kaya, luhatin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Kaya sa ating pagdalo sa sampahan, luhatin natin ang Diyos. Nagpupuri tayo sa Diyos. Siya mabibigyan ng kapurihan sa iyong buhay na nagbigay ng buhay sa iyo. Ang Diyos na buhay. Kaya, pagka nasa church ka, siguraduhin natin na tama yung ating puso at tama yung ating buhay at talagang nagpupuri, nagsasamba tayo sa Panginoon. Ngayon sa ating pagsamba sa Diyos, bahagi, kasi nakalagay dyan, let us offer, sabi ko, let us offer our bodies to God. Yung katawan na, kasi yun yung templo. So, kaya pag dating mo sa church, inaayos yung katawan. Noong araw, pag naghandog sila ng tupa, the best, pinipili nila, walang diferensya. At inaayos sila, pagkatapos, pag ganyan ay kinatay na, kinakailangan ay malinis na malinis bago nila ihandog sa Diyos. Kaya, ganun din sa ating mga katawan ngayon. Kaya alam mo lahat kayo naligo bago kayo pumunta dito. Hindi ka sure. Hindi ka po sure. Pasensya na. Pero naglilinis kayo, tama? Naglinis tayo sa ating mga katawan. Kasi nga, gusto natin na pagka pumunta sa church ay maayos tayo. Malinis tayo. At bisa may nagtanong sa akin, kaya ito siningit ko lang ito. Sabi niya, Pastor, meron kasi ako nakita, nakashort siya na lalaki, pagkatapos nakasando, pumunta sa church, nagpupuri siya, pagkatapos ang dami niya mga tato. Sabi niya, yung bang tato, Pastor, ay kaya-aya sa harapan ng Panginoon. Dati natin ha, yung tato ay gawa ng tao. Pero hindi yan kalooban ng Diyos. Sapagkat yung katawan mo ay templo nga, huwag mong dumi-dumihan. No, meron ng tato dito sa mata, meron ng tato dito sa hilay. So lahat kung ano ng mga tato. Iinano ko lang ito, kasi mayroon kasi nagtanong sa akin. So, it is a sin to get a tato. Kasalanan ba pagka ito ay may tato? Now, ang sabi ng Bible sa Leviticus 19:28, basahin natin ha. Huwag ninyong ihiwaan ang inyong katawan dahil sa namatay. Noong araw, pag may namatay, inihiwaan yung katawan nila. Pero kasi ngayon, nakatumbas niya, kasi wala namatay, may hiwa. Minsan, piercing, di ba yung tinutusok, tapos lagyan ng mga malaking hikaw. Dito sa, dito na kung dito sa dila, dito sa bibig, no? Minsan sa tainga, 6 nakalagay na butas, no? Ni huwag kayong maglagay ng tato sa natanda sa inyong sarili. Ako ang Panginoon. So ang Lord mismo nagsabi, ipinagbabawal niya yung tato. Ngayon kung may tato ka na, dahil hindi mo alam itong salita ng Diyos, walang problema yun, huwag mo nang dagdagan. Ako huwag may tato. Kasi ang believer ako nung araw, di ba may mga ganggang nung araw, itong nagtayo kasi ng gang yung pinsan ko. So sabi niya, ay yung gang natin ay Batang Mindanao. Ito yung kasama sa original na Batang Mindanao kasi Batang Mindanao siya. Kaya BM yung tatak. Sa paa kasi tinatatak pagka ikaw ay Batang Mindanao. Sa amin din sa paa. So, meron akong tato dito sa paa, pero hindi ko na dinagdagan na makilala kong Panginoon. Kaya pagka meron kayong tato, huwag na ninyong dagdagan. Kasi hindi mo naman alam eh. Insinti ka naman. Pero pag alam ka, kasi dinagdagan mo pa, may problema ka. Pag may tama ka, may tama. Yeah. So, dito, kasi ang sabi niya, Pastor, di ba sa Bible, meron kasi sa Revelation yan. Di ba ang Panginoong Kristo may tatak? Hindi ho yan tato. Tingnan niyo, basahin natin. At siya'y merong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit, nasa kanyang hita, hari na mga hari at Panginoon na mga Panginoon. So, nakasulat to. Hindi ho, ang tato, hindi ho basta-basta magurayan. Pero yung sulat, pwedeng burahin anytime. At nakalagay ho, may damit sa damit ng Panginoon, may nakatatak. Kailangan naman pagka, hindi sinasabing mayroong sulat doon sa balat ng kanyang hita. Hindi. Ang nakalagay sa damit, nakalagay sa labas. Kaya tayo din mahilig maglagay ng sulat sa labas, di ba? Yung mga sulat, yung mga t-shirt natin. Pag anniversary, may mga sulat. So yan ay hindi naman masama.
So hindi, yun po yung kinukod ng mga may nagtatatato na out of context yung kanila pong pagkaunawa. So dapat natin maintindihan na yung ating katawan, templo ng banal na Espiritu, kaya mula ngayon, alagaan ninyo ang inyong katawan. Huwag niyong dumi-dumihan. Amen. Amen ba mga kapatid? Amen. Now, isa pang tanong, does God look at our outward appearance as we worship Him? Tinitingnan ba ng Diyos yung ating pong outward appearance habang nag-worship tayo? Sagot, the answer is yes. Tinitingnan tayo ng Panginoon. Habang nagpupuri tayo sa Kanya, kausap natin siya, pinu-worship natin siya, ang Diyos nakamasid sa atin. Tinitingnan ka ng Diyos kung ano yung iyong panlabas natin. Karapat-dapat ba yung panlabas natin ano? No, ang ating kasuotan ba ay karapat-dapat sa harapan ng Panginoon? Kasi bahagi ng katawan mo, kung sabi, Pastor, yung aking damit, hindi bahagi ng katawan ko, hindi. Bahagi ng katawan mo yan. Yung ating pananamit, bahagi ng ating katawan. Basta, kung wala ka naman talaga na ibang damit, yun lang, ay wala problema. Naintindihan ka ng Panginoon. Pero pag mayroon kang pinakadagas na damit na nakatago doon, tayo ang aparador, nangangamoy na nga, nangalikampor din. Kasi nga, hindi mo sinusuot yung maganda mong damit. Eh, isuot mo ngayon. At yung mga, hindi masama magsuot ng mga alahas. Huwag lang sobra. Basahin natin ang sinasabi ng Bible. Sabi ng Bible, kasi, okay, di ba? Mayroon kasi ako, na yung kanyang artificial na logo, gold, ang haba. Artificial gold yan, nilalagay, sinusaklob lang niya sa kanyang kuko. At habang nagpupuri siya, ginagano talaga niya. Pinapakita niya. Pero dito tingnan natin ang sabi ng Biblia. Tingnan natin yung Biblia, ha? Tingnan natin. Ang 1 Peter chapter 3, verse 2. Basahin natin. Kapag nakikita nila ang dalisay at magalang ninyong pag-ugali. Yun ang importante. Number 1 yun. Yung magalang at magandang pag-ugali. Yun ang dapat makita sa atin. Lalo na sa mga kababaihan. And then, verse 3. Ang inyong kagayakan ay huwag maging panlabas na pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng ginto o pagbibihis ng mga maringal na damit. So, ito po magaganda, hindi yung sobra. No? Hindi naman yung buhok mo ay pinukulayan mo na ng 5 kulay. So, hindi ka na nakuntinto sa isa. Ginawa mo bang 3? Ay, mabuti pa ang pusa. Hanggang 3 lang yung kulay ng pusa. 2 eh. Kaya mas hinigitan mo pang kulay ng mga hayop. At ang kulay ng mga hayop, ang kulay ng mga bulaklak. Ang bulaklak ay isa lang, 2. So, pero dito po, ay ang sabi niya ay yung kahiyas ng buhok daw. At pagsusuot ng ginto, pwede magsuot ng ginto. Huwag naman mula rito hanggang dito sa Wala. ang dami ng ginto. Naninilaw. O pagka gumagalaw sa dito, ang laki ng hikaw na ginto dito sa teko. Pag bumili, magkano? Magkano? Nagkano sa palengke, magkano ito? Yan sa Benidira. Alam mo, $50. Magkano? Pero makita yung hikaw, magkano? Ay, 50. Ang mahal naman. Pinapakita. Pagkatapos, ay hindi pa na kontento. Talagang ganun ba talaga? Meron pa wala ang pera. Hindi. Kasi hindi pa na kontento. Magkano? Sobrang dami pa ng alas. Magkano? Pinapakita ko ng tulo ng alas yung kanyang kamay. Pagkatapos, ay 50. Ha? Ipitas naman ha? So, minsan po ay hindi na maganda kasi nga, ay pagmamayabang na. Kasi yung ikaw, yung kanya pa ng pintas, ang laki ng ginto dito. So, ang sabi sa verse 4, tingnan natin. Sa halip ay ang panloob na pagkatao
na may kagandahang walang paglipas, ng isang mahinhin at maamong espiritu na napakahalaga sa paningin ng Diyos. So yun yung pinaka-importante, hindi yung panlabas, kundi yung panloob. Pero, sabi ko sa inyo, yung magandang tingnan, huwag sobra, kasi pag masobra na, hindi na magandang tingnan. Amen ba mga kapatid? And then verse 5, sapagkat ng unang panahon ay ganito, ginagayakan ng mga banal na babae na umaasa sa Diyos ang kanilang sarili. At sila'y nagpasakop sa kanilang mga asawa. Nagpapasakop sila sa kanilang mga asawa. So yun po yung nakalagay dito na nagsasubmit sila. Ito yung mga babaeng naglilingkod sa Diyos ng tapat. And then, mayroon pang sinabi si Pablo kay Timothy na sinabi niya, 1 Timothy chapter 2, verse 9 to 11. Gayon din naman, na ang mga babae ay dapat na magdamit na may kahinhinan. So, yung mag-isa ating pananamit na angkop at hindi mahalan. Hindi, napapalamuti ang buhok. Ano palamuti yung buhok daw. At nandito o perdas o mamahaling damit. So, hindi sinasabi nito ni Pablo na huwag na magsuot. Magsuot, pero hindi po yung mahalay na kasuotan. Amen? Na yung mga babae nagsisimba sa Panginoon, ang sinusuot, halimbawa, ay spaghetti. At yung iba ay pansit. Kasi mas maliit. Pagka sa Panginoon, kasi sabi ko, huwag mahalay, hindi mahalay. So yung mga sinusuot natin ay dapat maayos. Kasi nagpupuri tayo sa Panginoon. Amen? Pag kayo at kaharap ninyo, Diyos. Amen? Sabihin ng Diyos, kawawa naman ang anak ko. Nagsampa, parang si Tarzan. So, gusto ng Panginoon, na pag nagpupuri tayo, maganda naman yung ating postura. Amen? Kasi kaharap ng Diyos. Ngayon, kung nagpupuri ka sa Panginoon, tapos mayroong diferensya yung ating mga suot, may butas-butas, di ba? Maganda. Tapos pag butas sa kilikili mo, ayaw yung butas sa Panginoon nyo. Sabi mo, Lord, pasensya, di na tayo eh. So, verse 11, hayaan ang babae matuto sa kahinhinan na may buong pagpapasakop. So, yun po, matuto tayo ng gano'n na modesty at maayos yung ating pong pagsuot. Now, ito po sa ating panahon, ito po sa panahon natin. We know that the fashion industry broke down the walls between male and female fashion. Di ba? Talagang minsan nakikita natin ngayon, pagka sobrang na, di ba? Makita mo yung kasuotan ng mga backlist, mayroong half sleeves, kung parang mga susuot na nila. At talagang sinira yung kasuotan ng mga babae at lalaki. It's like everyone can wear anything they want and society allows it. Na-allow na society. Wala din magawa, di ba? Na minsan ay sabi kasi ito ang uso, nakikiuso din tayo. Kaya minsan, pati sa church ay dinadala natin yung ating mga kasuotan. Na dapat kakasuotan natin ay banal. Amen? However, we don't follow what the society dictates. We follow what God says. Kung ano yung salita ng Diyos, may iba naman tayo sa kanila. Amen ba mga kapatid? Amen. May iba naman tayo. Ang sabi ng Bible sa Deuteronomy chapter 22 verse 1, itong tama. Ang babae ay huwag manamit ng ukol sa lalaki. Ang lalaki ay magsuot ng damit ng babae. Sapagkat sino man gumagawa ng mga bagay nito ay karumal-dumal sa Panginoon ng Diyos. So, hindi ayaw ng Diyos na yung kasuotan ng lalaki, may kasuotan mo. Yung kasuotan naman ng babae, susuot mo. Kung ako kaya dito, mag-press magpapalda. Palatanggap kayo ninyo. Di ba? So, kaya pagkapupunin niya sa Panginoon, magsuot ka na talagang babae ka sa harapan ng Panginoon. Magsuot ka ng lalaki para sa harapan ng Panginoon. Sa harapan ng Panginoon. Nakaya-aya ka sa Kanya. Then, ang sabi ng Proverbs, chapter 23, verse 25, kalakasan at dangal ang kanyang kasuotan. At ang panahong darating ay kanyang tinatawanan. So, dito tayo sa una. Ang kalakasan at dangal
ang kaniyang kasuotan. So, nakalagay, babae ang tinutukoy dun sa English, she is clothed with strength and dignity. So, sa Tagalog ay ang dignity ay dignidad eh. Now, natin, ito po, no? Yan po yun, yan. Yan yung kanina binasa natin. Okay. So, yan ang sinabi ko sa inyo kanina. Yung Proverbs, yan. Yan po yun. Tapos, yan yung talata. Okay, ang babae ay huwag manamit, yan. And then, isa pang talata, yan. Okay, ano ka? Okay, yan. Yan. Ang kalakasan at dangal, ang kanyang kasuotan. Yan. So, next, yan. Dress yourself with strength and dignity. Yan po yung nakalagay sa Proverbs kanina. Di ba? Binasa natin yung Proverbs kanina. Balik ka muna doon sa yan. Nakalagay, she is clothed with strength and dignity. Mayroong dignidad yung kasuotan. Yan. So, kaya pagka once na tayo ay pumunta sa simbahan, ay dress to kill. Alam mo yung ibig sabihin dress to kill? Alam mo yung ibig sabihin? I-google mo. So, ang ibig sabihin ng dress to kill, mga kapatid, ang ibig sabihin niya na pagpasok mo sa isang bulwagan, ay ikaw, attention ng tao ay sa'yo kasi nakita nila yung magandang kasuotan. So, yun yung tinatawag na dress to kill. Hindi yung papatayin ka kasi kita sa babae, ano na nasuot mo. Hindi yun. Kasi dress to kill mas doon. Papatayin mo na suot ka na maganda. Pambural, ikaw. Sa lahat naman nila nasa... Ito ha, sa lahat na nasa kabaong, ang ganda ng mga suot. Wala kang namamatay na nasa kabaong na Pangit ang suot. pangit ng suot. Lahat, di ba? Kaya siguro doon na nakuha yung dress to kill na yan. Pero yung ibig sabihin kasi ng dress to kill ay yung bang kasuotan na sobrang ganda. Na pag pumunta ka sa isang lugar, birthday, party, kasal, maganda yung suot mo. Ngayon ang problema, kung pumunta ka sa simbahan, bakit hindi maganda ang suot mo? Bahagi ng katawan natin, yung pagpupuri, pag-alay natin sa Panginoon. Ang yung sabi mo sa sunod, na Sabado maganda na suot ko, sabihin mo. Nakagaw na. Yung nakatago ninyo ng mga hindi sinusuot sa birthday lang at saka party, sa kasal, di ba? Sa mga special occasion, gamitin na ninyo sa pagpupuri pagsamba sa Panginoon. Amen ba mga kapatid? Amen ba mga kapatid? Kasi ang kaharap mo Diyos. Di ba sabi, ay pupunta ako ngayon sa Malacanang. Ang kaharap mo, presidente, eh siyempre, Pilipinyana ang suot mo. Di ba? Barong, paano may maganda, nakamerkana ka? Kasi nga, kaharap mo presidente, eh ngayon mag-Sunday, o kaya Sabado, kaharap mo Diyos. Amen. Tapos simple lang yung suot mo. Dapat yung sandal mo ang takong ay 2 purgama. Hindi ang hirap Pero, tumanong. so, nakasandal ka, naka-dress ka, talagang nagpupuri ka sa Panginoon na maganda sa harapan ng Panginoon. Kasi kaharap natin ay Diyos. Amen. Kaya yun po yung nireveal sa akin dito ng Panginoon. Kasi yung church, wala nang kaibahan doon sa ibang church na nirecognize nila yung kasuotan ng mundo. Dito ay kasuotan kung saan na mabigyan ng kapurihan ng ating Panginoon. Amen. Amen ba mga kapatid? Amen. Amen. Sana ay sa sunod ay dress to kill na kayo. Sabihin mo sa kapatid mo, dress to kill na. Okay. Now, pangalawa na i-offer natin na sa Diyos, patuloy na i-offer natin sa Diyos, pangalawa, let us offer our whole being to God and worship Him in spirit and in truth. So, pagka tayo pumunta sa church, kasi nga, sa buong
buhay natin, sarili natin iaalay sa Panginoon. So, sinabi ng Panginoon Kristo, ang sabi niya sa darating ang araw, sabi ng Panginoon, sa John 4:23-24, ang Diyos ay Espiritu. At ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. So, Spirit and in truth. So, spiritual kasi yung pagsamba natin sa Panginoon. Ako, iwan ko sa inyo, ako excited ako pagka pumunta ng sambahan. Kasi makatakbo ko ang Panginoon. Masamba ko ang Panginoon. Ang araw-araw naman, ay excited ako magising na ako'y magpupuri, magsasamba sa Diyos na lumikha sa akin at magpapasalamat. Lalo na pagka itong tinatawag ng corporate praise and worship. Kaya habang nagpapaganda si Pastor kanina, mga awiting spiritual ay talagang masaya ang puso natin. Amen? Amen! Nagpupuri, nagsasamba, sumasayaw tayo, pagkatas nag-worship tayo sa Kanya. Kaya sabi sa verse 24, tingnan natin. Sabi rito, yan. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. So yun yung nakalagay. And then, tanda natin, worship involves our whole being as well as our spirits, souls, hearts, minds, mouths, and hands. So, may tama dapat yung spirits, magkata sa spirits. Kasi ang tao, may espiritu, mayroong kaluluwa, mga kapatid, at mayroong katawan. Di ba? At doon sa katawan, sa ating katawan, ito yung tinatawag na panloob. Kasi sinabing whole being, yung panloob natin na anyo, na hindi nakikita. Ang nakikita lang yung palabas, yung buhok mo, yung itsura mo, di ba? Yung postura mo, yung likod mo, yung buhok mong katawan. Pero yung panloob, hindi mo nakikita. At yun yung nandiyan yung puso, nandiyan yung emosyon, nandiyan nagpupuri ka sa Panginoon. So masamba ka sa Panginoon. Pero gumagalaw yung katawan mo. Tama? Amen. Hindi naman, Pastor, ang sumasamba ko ng puso, kaya puso na pinapagalan. Hindi. Kundi yung buong pagkatao mo ay talagang may action, nakikita na sasamba ka sa Panginoon, tumatas yung kamay mo, nagsasalita ka, kumakanta ka, hindi na ako kakanta, basta kumakanta lang ako sa isip. Hindi mo eh. So, tayo ay talagang buong puso na nagpupuri sa Panginoon. Unahin natin, ang dami kong talata na binigay, basahin natin Unahin natin. Pakiano lang, sis. Yan. Psalms 91, 95, verse 1 and 2. O halika kayo, sabi, nangyaya si David, tayo'y umawit sa Panginoon. Tayo'y sumigaw na may kagalakan sa malaking bato ng ating kaligtasan. So, sumigaw. Sino yung sisigaw? Hindi yung bato, ikaw. Tayo ang sumisigaw na nagpupuri sa Panginoon. And then verse 2, lumapit tayo sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Kaya pagka nandito tayo sa sambahan, ay ikaw ay nagpapasalamat sa Panginoon. Tayo sumigaw na may kagalakan sa Kanya nang may awit ng pagpupuri. Amen. Kaya talagang pagka nasa simbahan ka, sumigaw ka, magpuri ka, umawit ka sa Panginoon. Kaya may gitara tayo, mayroon tayong drum, lahat. Ginagamit natin yan para sa pagpupuri sa Panginoon ng buong buhay at buong puso. At nasabi rito, magpakakustos din tayo sa banal na Espiritu. Ephesians chapter 5, verse 18 to 19. Huwag kayong magpakalasing sa alak, na ito ay labis na kahalayan. Kundi, mapuno kayo ng Espiritu. So, ang ating focus pag nasa church tayo, di lang magpuri, magsamba, kundi mapuspos ng banal na Espiritu. In verse 19, kayo'y magsalita sa isa't isa ng mga awit at mga himno at mga awitan espiritual na sa inyong mga puso. Sabi natin puso. Ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. Kaya yung ating pag-awit sa Diyos, may himig yan galing sa puso. Di ba? Yes. May himig. Di ba? So
So yun yung gusto ng Panginoon. Ewan mo kung anong klaseng himig yung gusto nyo. Pero yung galing sa puso na umaawit ka kasi ang Diyos nakatingin sa puso natin. Amen. Sa puso at isipan, tinitingnan ng Panginoon. Marami kasi nagsasamba sa Panginoon, malayo ang puso nila. Diba? Minsan maraming mga Kristiyano pumaparang pero ang isip nila nandoon sa labahan. Sa plantsahan. Plantsahin. So, maraming ganyan. Pero sa atin ba, pag nandito ka nakapokus ka, magpuri sa Panginoon. Psalms 34. Actually, binasa natin kanina eh. Verse 1 to 3. Purihin ka. Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ang pagpupuri sa Kanya ay sa aking bibig ng patuloy. Sabihin natin patuloy. Patuloy. So, dapat continually, patuloy tayong magpuri sa Panginoon. Nakalagay dito po ay I will exalt the Lord at all times. Sa lahat ng panahon, tinataas mo ang Panginoon. His praise will always be in my lips. Always, sabi natin always. Lagi sa ating mga bibig, pinupuri, sinasamba natin ang ating Panginoon. Verse 2, mga puri sa Panginoon ang aking kaluluwa. Marinig nawa ng magpagpagumbaba at magsaya. Dapat magsaya tayo. Marinig ng Panginoon at ang ating mga sigaw, ang ating papuri. Pagkatapos siya lamang ang dapat mag-glorify. Ang sabi, I will glory in the Lord. So mabigyan ng kapurihan ang Panginoon sa buhay mo. And then verse 3, kasama kong dadakilain. Kasama kong dadakilain ninyo ang Panginoon. Para siguro yung sabihin na, mga kasama ko. Parang ganon. Dadakilain natin ang Panginoon. At magkasama natin itaas, at magkasama natin itaas ang Kanyang pangalan. Sabay-sabay natin, glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Hallelujah. Lahat tayo ay ating itataas ang Kanyang pangalan. Kaya pag nasa church tayo, pino-worship natin ang Diyos, sinasamba natin ang Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Kaya ang lumalabas na sa bibig natin, walang iba, kundi puro papuri sa Panginoon. Psalms 86 verse 12. Ang sabi, I will praise you, O my God, with all my heart. I will glorify your name forever. Ang sabi po ito, with all my heart, buong kaluluwa mo, buong puso mo, no? Yung buong pagkatao mo, ang ibig sabihin dito, ay nagpupuri sa Panginoon. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa iyo ng buong puso. Pero sa Tagalog, sa English po, I will praise you. Lord my God, with all my heart. Kaya ang Diyos lang ang problema mo. O Panginoong Diyos, at nalahati ko ang iyong pangalan, magpakailangan. So yun ang natin, yun ang papel natin mga kapatid. Kaya pag nasa church ka, magpuri ka talaga, magsamba ka talaga. Ang tanong, nagsasamba ka ba talaga? Amen. O samba-sambahan lang? Kaya dapat makita natin na talaga nasa church, nagsasamba tayo sa Panginoon. Minsan, iba, ayaw mataas yung kamay, parang nahiya. Parang itas natin mga kamay. Nahiya. Hindi naman tayo mahiya sa tinatasan natin ang kamay ang Panginoon. Ito po, next. The first reason why we lift up our hands is to give thanks to our God, our Maker. Kaya mayroon pong dahilan kung bakit tayo nagtataas ng kamay. Kasi ang iba ayaw magtaas ng kamay. Maraming mga religious people ayaw magtaas ng kamay. Mag-ibig sa mga evangelical circle. Marami akong church na napupunta. Sobrang sulit nila. Ayaw magtaas ng kamay. Ayaw sumigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Amen. Kasi para sa kanila ay nag-iingay ka lang. Pero masama ba talaga ang pagtaas ng kamay? Hindi. Nakalagay sa Bible. Psalms 63 verse 4 to 6. Yun ang muna nating basahin. Ang sabi rito, sa gayoy pupurihin kita habang ako'y nabubuhay. Yun po yung tunay na mga nagsasamba sa Espiritu at katotohanan na habang nabubuhay ka, magpuri ka sa Panginoon. Pag totoong Kristiyano ka, magpupuri ka sa Diyos habang nabubuhay. At ang sabi rito, ang sunod, lahat ng may kamay, itaas. Lahat ng may kamay, itaas. Yan. Ang sabi, itataas ko ang aking mga kamay at
tatawag sa iyong pangalan. Kaya habang tumatawag kayo sa pangalan ng Panginoon, nagpupuri tayo, nakataas ang ating kamay. Hindi masama magtaas ng kamay. Pastor, magtaas ng kamay, surrender na ako eh. Hindi yan surrender, kundi yan ay paggalang at pagbabati sa ating Panginoon. Kaya verse 5, ang kaluluwa ko'y magsisiyang gaya ng sa taba at katabaan. Okay? At ang bibig ko'y magpupuri sa iyo ng mga labing masaya. Kaya yung bibig mo, yung labi mo, masaya na nagpupuri sa ating Panginoon. Amen ba, mga kapatid? In verse 6, kapag naalala kita sa aking higaan, ang Diyos ba naalala sa higaan? Amen. O yung boyfriend, girlfriend, mga asawa nyo, asan yung naalala sa higaan? Hindi ang Diyos. Dapat, bago ka humiga, magpasalamat ka sa Panginoon. Alalahanin mo siya sa iyong buhay. Ginugulitan kita, sabi niya, sa pagbabantay sa gabi. Kasi ang Diyos, binabantayan ka niya. Kaya pagka umaga, gising ka pa din at walang nangyari sa iyong masama. Walang nagnanakaw, no? At walang nanloob sa bahay mo. Laging may bantay ka mula sa Diyos. Amen. Binabantayan tayo ng Panginoon. Pag mayroong nagtatangga sa atin ng masama, binabantayan tayo ng Diyos. Lalo na pag ikaw ay bago matulog, nagpupuri ng isang baka muna sa Panginoon. And then next na talata, Psalms 141 verse 2. Ibilang mo ang aking dalangin, sabi niya, na parang insenso sa iyong harapan. Kaya pag nanalangin ka sa Panginoon, nagpupuri ka sa Diyos, insenso yan. At ang pagtaas ng aking mga kamay ay handog sa kinahapunan. So, yung pagtaas mo pala ng kamay, isa pala yung uri ng paghahandog. Mga kapatid, kaya sabi ko, Lord, tuwa ko nung mabasa ko ito. Kasi mahilig talaga ako sa kamay, maski manalangin ako magpuri sa Diyos, pag nag-isa ako sa bahay. At ang sabi rito ay, nung nabasa ko ito sa Lord, salamat. Ang sabi rito sa English, may the lifting up of my hands be like the evening sacrifice. Hallelujah. Sakripisyo pala ito. Paghahandog pala. Pagka tinaas mo yung kamay mo sa Panginoon, iuri ng paghahandog sa iyo sarili. Sa pagsamba mo sa Espiritu at katotohanan, hindi pwedeng hindi nakatas ang kamay. Kasi may kamay ka naman. Kung wala kang kamay, wala kang itataas. Pag wala ka rin pa, wala ka rin itataas. May kamay tayo. Mayroon kang labi. Amen? Hindi ka pipi. Magpuri ka sa Panginoon. Sabi mo, sumigaw. Lakasan mo yung busis mo. Ipagamit mo sa Panginoon yung busis mo. Hindi yung busis ipis pag nagpuri. Purihin natin ang Panginoon nang mayroong kagalakan. Ano na sabi sa Lamentation chapter 3 verse 41? Itaas natin ang ating mga puso at mga kamay. Yan na. Sa Diyos, sa langit. Hallelujah! Kaya atin daw itaas, hindi lang kamay, pati puso. Basta paano pagtas ng puso? Ganun ba? Ganun ba? Pagtas ng puso mo? Hindi. Ang pagtas ng puso, mga kapatid, yung bang nanggagaling sa iyong kalooban na talagang nagpupuri yung puso mo sa Diyos. Amen. At kasama ang iyong mga kamay sa Diyos na nasa langit. Amen. Kasi ang pinupuri natin yung Diyos na buhay na nasa langit. Amen. Na may lalang ng langit at lupa. Yun yung ating pinupuri. Ang sabi nga niya ay yung paa, yung lupa, tungtungan lang ng kanyang mga paa. Ang laki ng mundo, di ba? Ganun kalaki ang Diyos natin pinaglingkuran. At tirahan niya ang langit. Kaya pagka nagpupuri ka, nagtaas ka ng kamay, at kinasamba mo ang Panginoon sa Espiritu katotohanan, yung presensya ng Diyos ay bumababa. At naranasan mo ang kanyang kabutihan sa buhay mo. In 1 Timothy chapter 2 verse 8, sa bagong tipan, binanggit ni Pablo, na sa tuwing manlalangin ang mga kalalakihan, kaya pag lalaki tayo, hindi na hulugan dahil lalaki ang sinasabi diyan, kayo mga babae, hindi na rin kayo marunong magtas ng kamay. Ibig ko nga ang mga lalaki ay manalangin sa bawat tao.
na itinataas ang kanilang mga banal na kamay. Kasi ang mga kamay natin, pag ikaw Kristiyano, banal na walang galit at pag-alilangan. Kaya, pag wala kang galit, wala kang pag-alilangan, itaas mo ang iyong kamay. Dahil para sa akin, lalaki mong babae, nakanas ang kamay natin at puso natin sa harap ng Panginoon. At sinasamba natin siya. So yung dalawang ito, yung katawan mo, buong pagkatao mo, pagdating sa pagsamba, ay talagang sumamba tayo. Lalo na pagka Sabado, Linggo. So yung ating mga katawan na rito. Amen? At nagpupuli sa Panginoon. Now, in conclusion, sa aking pagtatapos, it is the will of God for every believer to be a living sacrifice for God and for Jesus Christ. Yan po, kalooban ng Panginoon. Bilang mga manampalataya na ating ihandog sa Diyos ang ating pong mga sarili na bilang isang buhay na handog sa Kanya. So, from now on, let us always offer our bodies, ourselves, to God as an act of worship to Him. Yun yung gawin natin. Not merely as one-time action like a blood sacrifice, but continually. Sabi natin, continually. Continually. So, tuloy-tuloy. Hebrews chapter 13, verse 15. Basahin ko sa inyo ang ating conclusion verse. Lahat tayo magbasa. 1, 2, 3, basa. Kaya sa pamagitan niya ay maghanap tayo patuloy na alay ng pagpupuri sa Diyos. Sa mga kapiling ay ang bunga ng mga langit na lumaya ng kanyang pangalan. So yun yung mga kapatid. Na pag nandito sa church, ay ang ating gawin ay maghahanap tayo patuloy. Nakalagay ho sa English, continually. Patuloy. Nakalagay, patuloy, di ba? Patuloy na magpupuri sa Panginoon. Ang sabi po rito ay sa mga baga na mga labi na nagpapahayag sa kanyang pangalan. Kaya pag nagpupuri tayo sa Diyos, pag araw ng Sabado at Linggo, mga kapatid, ang pangalan ng Diyos ang ating tinataas. Amen. Yun na yung gagawin natin. At ang sinabi ko sa lamang tipan niya, na ang ating mga labi ngayon, mga kapatid, ay patuloy na nagpupuri sa Diyos. Palapuri ka ba sa Panginoon? Amen. Palapuri ka o palamura? Palapuri, amen? Para samba. Dapat yun ang gato sa atin. Ikaw ay palapuri, para samba sa Panginoon. At buhay, puso, buong pagkatao ay nagpupuri sa Panginoon. At ang iyong bibig, mga kapatid, ay nagpapahayag the fruit of our lips that openly profess His name. Nagsasabi yung bibig mo, purihin ka, Panginoon, dakilain ka, Panginoon. Sinasamba ka namin ng Diyos. Hallelujah, dakila ka sa ating buhay. Amen? Amen. Tayong lahat ay lumukuha na ito. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga salita, Panginoon, na paalala na ang pagsamba namin o Diyos sa inyo ay hindi po basta-basta o Diyos. Ito po, Panginoon, ay sobrang napaka-importante sa iyong harapan ang aming pagpupuri at pagsamba. Kaya salamat o Diyos sa mga tinuruan mo kami na magpuri at magsamba, Panginoon, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, Panginoon. Our whole being, O God, our whole body, Lord. Nasa tuwing sa inyo, Panginoon. Salamat sa buhay nito, O Diyos. At kagaya ng aming nababasa na habang kami nabubuhay, ay magpupulit magsamba lamang kami sa inyo. Salamat sa paalala na ito. At naway hindi namin ito makalimutan, Panginoon. Maging sa pag-alis namin, maging pwede namin sa tahanan, sa tahanan, maging sa pagtulog namin ng Diyos, at maging sa pagbangon namin. Ikaw lagi sa aming isipan. At ikaw lagi ang aming pupurihin, sasambahin ng Panginoon, at may taas sa aming mga buhay. At ang pangalan mo lamang, ikaw ang malahati o Diyos. Mag-glorify lagi sa buhay natin. Ito dalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. At kami rin po ay magpapaalam na
Sa mga nanonood po sa amin sa Live, patuloy po kayong manood tuwing Sabado at Linggo at din sa Huwebes sa ating pong devotion. Maraming salamat at patuloy tayong pagpalain ng